po ay may dala tayong feeds. Papunta tayo dun sa maitikan. So pakain natin to sa ating mga itik. Tapos mga dito yung azola. So ito yung ibabaw na part. Nulutin natin. Ito yung 2,000 square meter na area. Ito naman yung 1.5 hectares. Yung pababa 1.5 hectares naman to dito. Ito yung hinuhulugan ko ngayon. Tapos yan yung manggaw. Namulaklak na. Inisprehan ko ito noong nakaraan. Kapabulaklak lang. Sinabay ko lang ngayong panahong bulaklak. Tapos hindi ko na isprehan ito ng mga pesticide. Hayaan na natin. Yan, oh. Daming bulaklak. Pakipagsapalaran lang yan. Yung iba wala pang bunga. Tapos may part din dyan. Yung medyo mababa yung abot ng spray ko. Oh, yan, isprayan natin. Pero yung iba wala. So nasa baba, yun yung bahay ng itik. Tapos manguha pa ako ng azola. Pandagdag pakain natin sa mga alaga. Talagang itik. Tayo baba tayo. So ito yung pababa. So yan yung area ng itik. Katabi lang ng bahay ng itik yung azola pond. Yung pinsan ko nung ng kawayan para gawin naming poste. Para sa lambat naman yan. Yan yung susunod namin gagawin dito. Dayap po. Buhay na yung dayap dito. Ayan. So itong hose na puti na to, ito yung tubig na paakyat naman pagka nagpapaakyat kaming tubig. Diyan dumadaloy. Ayan. Tayo. Yung mga itik maingay na, gutom na sila. So yun yung kubo. Tapos ito yung bukal. Bukal ng tubig. Yan, tuloy-tuloy lang agos yan. So walang nasasayang kasi tubig yan papunta dun sa azola pond, sa fish pond. Tapos mayroon ding nag-split din ako dyan. Yan yung pinakabukal, oh. Malalim daw to kasi pagdating namin dito meron na to. May nakabaon dyan na tubo malalim. Tapos yung tubig malakas kaya umakyat. So meron din ako papunta dun sa mga itik. Kaya tuloy-tuloy na agos din yung tubigan ng itik para laging malamig yung tubig nila. Ayan. Kasi ito naman yung pampaakyat natin. Ito yun. May submersible pump, oh. Pagka on yan doon sa taas, yung kuryente niyan pag ino natin, matik na yan, aakyat yung tubig dyan. Papunta doon sa ibabaw. 1,100 watts lang na submersible pump yan. So dito tayo sa bahay ng itik. At manguha pa tayo ng kuan. Manguha pa tayong azola. So yan. So ito, tali-tali lang to, temporary lang to. Pero ayusin pa namin to. Ayan. So bago ko palabasin yung itik, ay manguha pa akong azola kasi kulang pa yung azolang nandyan. Nahalo natin yan sa feeds. So ngayon naman, nagbaba ulit ako ng feeds para ipakain tayo sa kanila. Actually ano yan, booster, chick booster yung feeds natin. Nakikilagay lang tayo ng sako sa sako ng bimig kasi yung iba iniwan natin si babaw para pagkain ng mga pabo. May pagkain pa yung pabo kasi same lang yung pinapakain ko sa pabo at sa itik. May mais pa rin ako dito, mais, crack corn, nahalo ko sa pagkain nila. Kunti pang azola dito pero konti na lang yan, kulang yan. Sumuha tayo, tara. Mati azola. Ito kami na manguha, oh. Ito ang dami dun. Oops. Itong ibabaw pinatuyo ko muna kasi namamatay yung azola dito, so pinatuyo ko tapos patubigan, pinagpahinga lang natin yung lupa
Tapos patubigan ko ulit yan sunod. Pag medyo konti na rin yung asula dito. Tapos magtanim naman tayong bagong asula dyan. Yan po. So dun sa dulo ang pinakamaraming asula. Yan, dumami na naman oh. Kahapon malawak na itong bakante. Pulang pula po yung asula natin dito dahil sa init. Tsaka wala tayong nilagay na fertilizer. Kaya namumula. Dito tayo mga banda. Pero may mga halo-halo po yan, may green din. Ayan po, oh may mga isda. Isda rin, libre sila pagkain dyan. So, ayan. Kung wala tayo, dito tayo gamitan natin kawayan. Ayan po. So ito po yung pinakamadali para hindi na tayo pupunta doon sa malalim. Ayan. Oh. Oh. Ayan. Oh, ipakuha mo lang. So ayan. So tingnan nyo po, halo-halo yung asula natin. Yan, may green tsaka mapula po. Yan po, may green at mapula. Halo-halo. Kunin na natin to. Yan po, ang dami oh. Tingnan nyo, isang ganyan lang. Oh. Puno. May kuhol pa, o, sali natin yung kuhol. Kain din ng itik yan. Dami asula. Ito po yung unlimited na pagkain ng mga itik. Saka fresh na fresh po yung tubig dito kasi galing sa bukal. Tuloy-tuloy lang pong umaagos yung tubig dyan. Yan po, tingnan niyo po. Chiring, yan o. Wow! Oh, ang dami asula. Daming pagkain ng mga alaga natin. Itik tsaka baboy. Nahaluan ko rin po ng pagkain. Inaluan ko rin po yung kinakain nila nito. Ito kasi yung malaking tulong pagka nagalaga tayo ng hayop. Oh, dami oh. Unlimited. Dito pa lang yan. Lalo na natin na 2 kahon to. Hindi namin kaya. Sako-sako kinukuha namin. Hindi kaya. Hindi kayang ubusin. Hanggang sa nasubrahan sa dami, namamatay na lang yung mga asula. Kasi sobrang nagsisika na sila.
napakarami na. Papatuluin ko na lang para tumulo. So pag ganyan, napuno nito, dalawang kainan na yan nila. Nahaluan nating feed saka mais. So yun yung papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, dami pa oh. Dito lang tayo banda ng uha oh. Ay Jumboy oh, pinsan ko. Mga yung kawayan kasi maglalambat kami dito para yung mga itik pwede na makakarating na hanggang doon. Yan, lalambatan namin to. Dati inisip namin Madrid Cacao itanim dito, kaya lang may mga palayan kasi baka maglilim doon sa tanim nila. Kaya kawayan na lang ilalagay natin dito sa side. Yung Madrid Cacao dito lang banda yon, sa side naman natin lang. Yung hindi maka-istorbo dyan sa tanim nila sa katabing mga lupa. So yun yung ating gagawin dito. Ayun o, lalaki ng kawayan ni Jumboy nakuha o. Ayan. Okay. So okay na to. Dalhin na natin ito doon. Hindi na pa nagutom yung itik. Late kasi kami pumunta ngayon kasi walang pasok. Pag may pasok, maaga kasi malapit lang sa school to. Since nasa school na ako banda, so dumidiretso na ako dito. Tara, punta naman tayo doon sa bahay ng itik. Papakain na tayong itik. Dito po, meron ding mga azola dyan tumubo. Dyan, green na green sa baba. Yan yung backup ko. Pag ito naubos, namatay yung azola dito, papalitan natin yan. Kukuha tayo dyan. Ayan o. Kasi ito may, sobrang nasisikat na ng araw. Kaya ganun. Oh. Yan, may mga kalat na asola dyan. Oh, laki na isda. May mga isda rin yung fish pond. Pati isda kumakain din yan ng asola. Mga tilapia. So maraming purpose yung asola natin. Yan mo yung kinuhanan ko doon. Parang hindi masyadong nagalaw. Sa kabila ng isang timba na ganyan nakuha natin. Siguro may ano yan. Ang lawak niyan, more or less mga 150 square meters. Tapos yung tubig dyan, dito galing. Laging umaagos yan. Ang linaw ng tubig oh. Punta yan doon. So, tara, tutom na yung mga itik. Mga seho. So ngayon mag-prepare naman tayo ng pagkain. Mimix tayo. Since fresh water naman yung ating pinagkuhanan asola, hindi ko na siya hinuhugasan pa. Kasi presko naman yung tubig doon, wala tayong nilalagay din fertilizer doon. Kaya pansin nyo, naninilaw yung ating asola kasi walang fertilizer na nilagay. Usually kasi nilalagyan niya ng dumi ng hayop na pagka ganyan para tumaba ang ating binay. Kasi kusa naman silang dumami dyan. Yan. So ito na po kadami nilalagay ko. Tapos nilalagyan ko feeds. Isang taka lang nito yung feeds ko na nilalagay. Seed booster pa rin to. Yan, yung medyo malalaki lang na seed booster. Yung manual nyo. Tapos mais. Nilagyan ko mais. Kunti lang mais. Kasi nagtitipid tayo sa mais. At binibili natin. Tapos mix na yan. Yung maigi. Mikos lang yan. Yan. Oh. Halo-halo na yan. Tapos yan na yun. Oh. Yan na yung pagkain ng itik natin. Actually may vitamins ako dito. Lagyan ko na nga rin.
vitamins nila. Yan po. Yan. Multivitamins naman to. Pangalan nito Multi-AA ng San Miguel Animal Healthcare, yung ating gamit na vitamins para sa ating mga itik. Haluan ko na rin dito. Actually sa tubig dapat hinalo yan. Kasi yung tubig nila flowing water na. Tuloy-tuloy na ang agos. So dito na lang. Tingnan nyo mamaya kung paano kakain ng mga itik natin. Oh. Kunti pa lang yung itik natin yan ha. 35 pa. Wala pa yung ibang itik na in-order natin. Pero ganyan nakadami yung pagkain nila. So, ipwesto ko muna yan doon. Dito na ako bababa. Ayan sila. Yan po, gabundok ang kanilang pagkain. So, papakawalan na rin natin sila. Si mama nagbaba na rin ang alambre. Oh. Ayun yung mga alambre gagamitin. Yan, yung mga gamit na yan doon sa kabila. Nadala dito. Kasi dadagdag namin pang lambat dito. Since di na ginagamit doon, so dito na. Yan, so tingnan natin yung mga itik natin. Yan, malakas yan kakain. Pakawalan na natin itik. Gutom na sila. Hindi pa init. Hindi mainit. Hindi lang inuman ay hindi naman mainit. Tada! Ayan na po. Napakalakas po kumain ng mga itik. Oh. Yan, saglit lang yan. Ubos nila agad yan. Tapos ito, maghapon na to, papakawalan ko lang silang ganyan. O, kung meron man tira-tira, babalik-balikan nila yan. Tapos unlimited sila, inom sila ng tubig. Tapos pag nainitan sila dito, pasok na naman sila dun sa bahay nila. Ayan po yung ating paraan dito sa mga itik, mga seho ng itik. Kain, inom. Tingnan nyo kung gaano kalakas kumain yung mga itik. Maano nga lang sila, sensitive.
Pag may kunting galaw, takot na agad. Oh. Ganda ng paligid ng mga itik natin dito. Oh. Palayan. Yan, malamig ang simoy ng hangin dito. Tsaka bundok. Oh. Mababang part kasi ito kaya advantage dito talaga ang mga itik. Alagaan. Tsaka may tubig. Merong unlimited na tubig. Tingnan mo. Minsan nandun sila, nababa sila doon. Diyan naman, hindi rin nagpuputik masyado. Kasi umaagos yung tubig pababa. Papunta sa kanal. Ano naman yung itik natin. Oh. Observe nyo kung gaano ka medyo dinamihan ko ring asola para talagang busog na busog sila, lalo na basa yung asola, so medyo mababa lang yung protein content nya, kaya dapat unlimited sila dun para kahit na mababa yung protein content nya at pabalik-balik naman sila, eh madadagdagan yung protein sa katawan nila. Kaya lakas nilang kumain. Sensitive lang. Pag may naririnig silang kakaiwa, takot na sila agad. Tapos balik na naman. So yan, babalik-balikan lang nila yan. So ito naman yung sobrang asola pa. So ito naman mamaya hapon ko na naman ito ibigay. Haluan natin ulit ng feeds, no, tsaka yung mais. So yan yung magiging pagkain nila. So ayan po, yun yung update muna natin dito sa mga itik natin. At muli po sa inyo lahat, maraming salamat po.